Mga kababayan, kamusta po? Ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at sana po'y nasa maayos po kayong kalagayan lahat. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong banat ni Atty. Rowena Guanzon. Mga kababayan, muli po niyang binanatan ang tinatawag pong bangag ng kanyang ate. Mga kababayan, ito po, basahin po natin ang pinag-uusapan na po sa social media, mga kababayan. Ito po. Ayon po kay Atty. Rowena Guanzon, si Digong binigyan ng maayos na libing ang ama ni BBM. Si BBM naman pinakulong si Digong na nagbigay ng maayos na libing sa ama niya abroad, mga kababayan. Ano pa? Tingin ninyo sa anak ni Digong, hindi re-resback. Maraming makukulong lalo na yung maletagang ng flood control. Atty. Rowena Guanzon, former COA and COMELEC Commissioner. Mga kababayan. Totoo po yun, mga kababayan. Hindi po ba? Lahat po ng sinabi ni Atty. Rowena Guanzon na banat at batikos ay nangyari po talaga yan sa kasaysayan po natin. Si Digong binigyan ng maayos na libing ang ama ni BBM. Si BBM naman pinakulong si Digong na nagbigay ng maayos na libing sa ama niya abroad. Tingin ninyo sa anak ni Digong, hindi re-resback? Maraming makukulong lalo na yung maletagang ng flood control, mga kababayan. Totoo po yun. Yung sinasabi po ni Atty. Guanzon. At ito pa, isa, mga kababayan. May isa pa. Ito pa po. Yan pa po, mga kababayan. Ang kumakalat din po sa social media. You are not a president without Duterte. Hindi maililibing sa libingan ng mga bayani ang ama mo kung hindi dahil sa mga Duterte. Isinukli niya sa mga Duterte pagkatapos pabanguhin ng mga Duterte ang kanilang pangalan at iahon muli mula sa lusak. Mga tama, inahon, di ba? Inahon muli mula sa lusak. Di ba? Yan po ang mga kumakalat sa social media. Mga kababayan, you are not a president without Duterte. At ang Duterte po ang isa sa nagpabangong muli ng pangalan nila at siyempre nagpalibing sa kanilang ama. Ganun po talaga, mga kababayan. Ganun po talaga ang politika. Pagka ikaw naman ay hindi maglilingkod at wala naman sa puso't isip mo ang paglilingkod sa bayan, ang plano mo lang pala sa Pilipinas nung makabalik ang pamilya mo ay maghiganti. Hindi kaya paghihiganti ito? Nagtatanong lang si Kamanong, naghiganti kaya? At grabe ang ginagawa po, lalong-lalo po sa ating kapirahan. Hindi po ba? Kaya nga po lahat ng nakatulong sa kanila, imbis na ang gawing pong trabaho ay kamukha nung ginawa ni dating Pangulong Duterte, pag-upo, inayos ang bansa. Inayos, binangga at kinalaban lahat ang nagpapahirap sa bansa. Unang-una po ang mga oligarkiya na nagahari sa ating bansa. Nilabanan niya. Mga makakaliwa, mga addictus, mga pulburon lord, mga smuggler. Nilabanan pati po ang mga korap at mga fake news, lalong-lalo sa mainstream media di umano. Binangga niya ang malalaking oligarkiya na may-ari ng mga higanting TV station sa atin na nagagamit din sa politika di umano. Di ba't naipasarap pa nga yung isa sa dami na anomalya at utang sa gobyerno? Hindi po ba? At natutong magbayad ng tamang buwis ang mga oligarkiya nung panahon ni Digong. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, yung ginawa nila, hindi po ba kung hindi dapat si BBM ay maging Pangulo. Hindi po ba? Hindi naman talaga magiging Pangulo Hindi po ba? Kung tumakbo lang si Sara na Pangulo ng bansa, wala pong BBM ngayon. Dahil unang-una, ang Pangulong ng bansa ay tatay niya.
na napakataas ng approval at trust rating ng 6 na taon. Hindi po ba? At syempre talagang ganun po eh. Pagka ikaw ay mabubudol, daig mo pa nanakawan. Kaya itong sinasabi ni Atty. Guanzon ay totoo po ito. Ito po ang iniintay ng sambayanang Pilipino, ng matitino na gustong makakuha ng katarungan sa ginawa po ng gobyerno ngayon na puro issue ng pagnanakaw, politika. At syempre gusto po natin makita rin na managot sila doon sa ginawa nilang sabwatan sa pagkidnap kay dating Pangulong Duterte na lumalabas ginamitan pa pala nila ng pera ng taong bayan ayon sa mga Marine. $2 million. Hindi kaya Tonyo? Tonyo, yung pambansang sundalong kanin daw ang humawak nun para makipagsabwatan sa dayuhan sa ICC. Gusto rin po natin makita yan na managot. Kaya tamang-tama po sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Tingin ninyo sa anak ni Digong, hindi re-resback? Maraming makukulong, lalong-lalo na yung sangkot sa maanumalyang flood control scandal. Siyempre, kasama na rin ang pagkidnap sa kanyang ama. Hindi po ba? Kaya nga po, doble kayod na po sila ngayon eh. Doble kayod na. Dahil 1 taon na lang mahigit, hindi pa nila napapabagsak ng tuluyan ng mga Duterte. Kaya nga sila doble kayod na. Nag-o-overtime na. Nakita nyo media ngayon? Nakatutok lahat halos sa mga Duterte. Pero doon sa mga OFW na dumarating na bangkay, namamatay, wala man lang silang binabalita ang mga hindot. Di umano. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Atty. Rowena Guanzon. At alam naman po ng matitinong taong bayan kung anong klase pong pamilya yung inyo pong binabanatan. Alam na po ngayon ang kanilang history. Hindi na bago ang history ng pamilya nila. Mas lalo pang lumala dahil dinagdagan pa ng pulburon. Hindi po ba, mga kababayan? Dahil sobra-sobra nga. Isang damukal na nga sila sa Guinness Book of Record eh. Ngayon, dinagdagan na naman. Kauna-unahang presidente ng Pilipinas na nasangkot sa issue ng pulburon. Hindi kaya maitala rin sa Guinness Book of Record yan? Hindi po ba? Hindi lang pagnanakaw, pati po paggamit ng pulburon, mga kababayan. Maraming salamat po, Atty. Guanzon, sa inyo. Ingat-ingat po kayo at mabuhay po kayo. Thank you rin po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagko-comment, like, share, subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, Mila Yi, Annie Jo, Jem Aris ng United Arab Emirates, Bay Chichioko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Choderico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Chena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Tiis-tiis lang po at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga pagawa. God bless po sa inyong lahat mga kabayan. Bye-bye.